daghang kwento ni Binibining Imahinasyon. Akin pong hinihiling na mag-like, share, and subscribe na po kayo dito sa aking channel. And please, don't skip the ads. Nag-umpisa na naman akong kilabutan sa takot dahil alam ko sa diwa ko na ang duwende na iyon. Kaya naman ay kinausap ko na naman ito sa hangin. Kaibigan, pwede ka bang magpakita sa amin? Nang sa gayon ay makapag-usap tayo ng maayos. Nang maya-maya nga ay makita ko ang isang maliit na nilalang. Mahaba ang mga tenga nito. Maliliit ang mga bisig at kamay nito. Nakulubot ang mga balat, pati mukha nito. Maliliit din ang mga paa. May kalakihan ng mga mata, na kaya naman ay nanginig din ang tuhod ko sa aking nakita. Maging si Amyong ay nalingon ko. Sinigurado ko kung nakikita niya ba ang nakikita ko. Hindi nga ako nagkamali. Nakita kong tila nilalamig ito sa takot dahil hindi na ayos ang tayo nito at nakita ko ring nanginginig ang tuhod. Hindi ko alam ang aking sasabihin. Gayong nasa harapan na namin ni Amyong ang duwende. Parang napipi ako ng mga sandaling iyon. Kaya ipinikit ko muna ang aking mga mata para malaman ko kung totoo nga ba ang aking nakikita. Ngunit pagmulat ko ay nawala na ang duwende. Na kahit si Amyong ay naghahabol ng tingin sa paligid dahil nasa harapan lang namin ang duwende, ay bigla na lang itong naglaho na parang bula. Dahil doon ay nakaramdam ako ng sobrang panghihinayang. Dahil ito na sana ang pagkakataong malaman ko kung nasaan ang mutya na kailangan namin ni Amyong. Ngunit nawala na naman. Kaya inisip ko rin na baka nga hindi ganun kadali ang pagkuha ng tiwala sa isang duwende. Kaya pinasya na namin ni Amyong na umuwi. Na habang nasa daan ay maingat namin pinag-usapan ang tungkol sa nangyari ng gabing iyon. Ang magpakita ang duwendeng pula sa amin. Sobrang tuwa ang naramdaman ko at inisip na isasabi ko sa aking lolo ang nakita namin ni Amyong, ang pulang duwende. Kinabukasan ay sinabi ko na sa aking lolo ang nakita namin na duwendeng pula. Dahil sa sinabi ko ay bumilog ang mata ng aking lolo at hindi makapaniwala sa aking ikinuwento sa kanya. Pero ganun pa man ay binalaan ako nito na mag-ingat sa duwende dahil mga tuso ang mga ito. Umuwi ako ng bakas pa sa aking mga labi ang ngiti dahil binabala ko na namang pumunta kami ni Amyong sa sagingan. Kinagabihan ay humingi ako ng pera sa aking ina upang bumili ulit ng inasal na manok. Napagalitan pa nga ako dahil pinangakuan ko pa itong babayaran ko rin pag nagkapera ako. Tinanong ako ng aking ina na kung saan naman daw ako kukuha ng pera na pambayad ko sa kanya. Kaya magtigil daw ako sa aking sinasabi. Ngunit nginitian ko lang ito. Nang pagkaabot sa akin ng pera, ay dali-dali akong pumunta sa bilihan ng manok. Pagkatapos noon, ay hangos akong pumunta sa bahay ni Amyong upang ayain ito na pumunta sa sagingan. Dali-dali kaming pumunta ni Amyong sa sagingan. Dahil sa sobrang pagmamadali namin, ay nadapa pa si Amyong. Nakita ko ang sakit sa kanyang mukha dahil napangiwi ito at nasugatan sa tuhod. Kaya naman, ika-ika itong naglakad. Nang habang naglalakad kami, ay nakarinig kami ng hagik-hik na tila nang gagaling sa isang maliit na bata. Nagkatinginan kami ni Amyong dahil parehas kami ng hinala na nanggagaling ang maliit na tawang iyon ay sa duwende. Kaya naman ay binilisan na namin ang maglakad at pagsapit namin sa sagingan ay binaba ko ang manok
at inalis sa pagkakasupot niyon. Umalingangaw ang masarap na amoy niyon nang mabigla ako dahil may tila pumilas ng isang hita ng manok at lumutang iyon sa ere. Natakot kaming dalawa ni Amyong sa aming nakita nang masundan pa ito ng mga pakpak naman ng manok ang lumutang sa ere. Kaya nagkatitigan naman kami ni Amyong. Natakot kami sa mga nangyari pero iniisip namin na tila alam namin kung sino ang gumagawa noon. Walang iba kundi ang duwende. Nanatili lang kaming nakamasid ni Amyong sa unti-unting pagkaubos ng manok. Di kami nagsasalita. Nang maya-maya ay lumitaw na at nagpakita sa amin ang duwende. Nanatili lang kaming nakamasid ni Amyong sa unti-unting pagkaubos ng manok. Di kami nagsasalita. Nang maya-maya ay lumitaw na at nagpakita na sa amin ang duwende. Nangumunguya pa ito na tila sarap na sarap sa manok na hawak. Kamusta mga kaibigan? Ang maliit na boses na tanong nito sa amin. Kami naman ni Amyong ay napatulala dahil sa hindi kami makapaniwalang nagsasalita ng duwende sa aming harapan. Ayos lang kaibigan. Masarap ba ang manok? Ang pautal-utal kong pakikipag-usap sa duwende. Naroon pa rin ang pakiramdam na hindi makapaniwalang may duwende sa aming harapan at ngayon ay nakita at nauusap na namin. At takot na rin kami na baka mag-iba ang mood nito sa amin. Masarap kaibigan. Mabuti naman kung ganon. Ang hindi ko pa rin maiwasan ang mga tal sa aking pagsasalita. Dahil kapag natitigan ko ang mabuti ang duwende, ay tila kaya-kaya nito akong ipaglaho sa aking kinatatayuan anumang oras na gustuhin nito. Napatitig ako sa mga daliri nitong maliliit, ngunit may mahabang mga kuko. Na tila sa isang kumpas lang na gawin nito ay tapos na ako at maglalaho sa mundong ibabaw. Tinatanggap ko ng iyong pakikipagkaibigan. Pero sa isang kondisyon. Dadahan mo ako lagi ng ganito. Kaibigan. Na ang tinutukoy ng duwende ay ang manok na hanggang ngayon ay malaki pa rin dahil sa liit nitong kumain. Oo, sige. Oo, sige ba? Dahil sa nakita ko namang tila sincero ang mukha ng duwende, ay naging panatag na rin akong makipag-usap sa kanya. Samantalang si Amyong ay nababakasan ko sa mukha nitong tila namumula. Dahil sa hindi pa rin ito makapaniwalang nagkakausap kaming dalawa. Tiningnan ako ng duwende sa mukha. Nakinabahan naman ako dahil seryoso itong nakatingin sa akin. Na tila ba may gusto itong sabihin. Nang magtatanong na sana ako tungkol sa mutya ng saging, ay biglang bumukas ang bibig nito. Alam ko ng pakay niyo. Simula pa lang besong. Ang makuha ang mutya ng saging, di ba? Napatitig ako sa mukha ng duwende at natakot dahil tila nakakahiwa ang tingin nito sa akin. Kaya para na naman akong lulubog sa aking kinatatayuan. Kahit hindi ako magsalita ay alam nito ang sagot ko na oo. Gumunguya pa ito ng manok habang nakatingin sa akin. Ang mutya ng saging ay makukuha mo sa mahal na araw. Ito ay sa pagkamatay ni Jesus. Hindi madali iyon. Kaya paghandaan mo.
Ang seryoso ngunit nakangiting duwende. Kaya naman ay kinabahan ako dahil parang hindi ko nagugustuhan ang ngiti ng duwending ito. Nang magsasalita pa sana ako ay bigla na itong naglaho. Sa isip ko, ang hirap talagang makipag-usap sa ibang nilalang dahil basta-basta na lang nawawala ang mga ito. Niyaya ko na si Amyong na umuwi kami, dala-dala ang mga sinabing salita ng duwende. Lumipas ang ilang araw at buwan. Hindi mawala at hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mutya. Porsigido talaga akong magkaroon niyon. Iniisip ko kung ano at paano ko ito makukuha. Minsan, nakakatulog na lang ako sa kakaisip. At paggising ko ng maaga ay iyon pa rin ang aking naaalala. Kay bilis lumipas ng panahon. Ito ako sa kanila, Amyong, at pinag-uusapan na namin ang pagpunta ulit sa sagingan. Sabay naming tinitingala ang bilog na buwan hanggang sa naisipan ni Amyong na pumunta kami sa damuhan at doon ay mahiga kami. Kitang-kita naming dalawa ang ganda ng bilog na buwan. Ang sinag nito na tila nakakaakit sa amin na pagmasdam siya. Habang nakahiga kami, ay tinanong ko si Amyong kung handa na ba siya muling makita ang duwende. At tinanong ko kung isa lang ang mutya sa sagingan, ay ipapaubaya niya ba ito sa akin? Hinintay ko ang sagot nito dahil napaisip din siya sa aking tanong. Inisip ko na sana hindi ito magalit sa aking tanong dahil sa pananahimik nito. At maya-maya nga ay nag-usap na ito na habang nakahiga kami sa damuhan. Alam mo, Besong, kung isa lang ang mutya sa sagingan ay ibibigay ko na iyon sa'yo. Hindi ang mutya ang makapaghihiwalay sa ating pagkakaibigan. Tutal naman sa simula pa lang ng una ay ikaw na ang nakaisip na magkaroon nito. Dahil sa sagot ng iyon ni Amyong sa akin ay tila kinilig ako dahil sa tibay ng kanyang pagtitiwala sa akin at pagmamahal bilang kaibigan. Ay hindi man lang ito nasilaw sa kalakasan at kapangyarihang maiidudulot ng mutya o agimat sa isang tao. Dahil sa sagot na iyon, ay lalong tumibay ang pagtitiwala ko kay Amyong at gayon na rin ang turing kong maging kapatid ito. Kaya naman, ay nasagot ko na lang siya ng salamat. Dahil doon ay napangiti ito at pilinano na namin ang pagkuha sa mutya na aking inaasam-asam. Dumating na ang Semana Santa. Lahat ay tahimik na sa bahay lang. Ang imbang pamilya ay nagdarasal. Ngunit kami ni Amyong ay naghahanda ng pumunta sa sagingan upang makuha ang mutya na aming pakay roon. Nang sumapit ng gabi, ay naggayak na kaming pumunta roon. Hawak ko ang isang lamparang pinunuko ng gas upang tumagal ito na habang si Amyong naman ay itak. Ako ang nag-una sa aming dalawa na naglakad. Ako ang tumatanglaw tanga ng lampara. Hanggang sa makarating na kami sa pwesto ng punong saging na aming pakay. Dala ang isang inasal na manok ay pumwesto na kami sa puno. Nang maya-maya ay lumabas na ang pulang duwende. Nakita ko, inaamoy-amoy nito ang manok. Kaya naman ay sinigo ko si Amyong upang isabi sa kanya na nariyan na ulit ang duwende. Kaya naman napangiti si Amyong. Ewan ko ba, kahit nakita ko na ang duwende ay natatakot pa rin ako pag kumikilos o gumagalaw iyon. Dahil kung titingnan ko siya ay tila malalim siyang nilalang. Ang mga binibigkas ng kanyang labi, hindi ko alam kung paniniwalaan ko.
Sa gabi nga ito, ay may suot ng sombrero ang duwende nang magpakita sa amin. At ngayon ko lang napansin na may sapatos din pala itong kulay pula, terno sa kanyang damit. Napaisip tuloy ako na kung ang ibang duwende ba ay kamukha niya rin. Dahil sa inisip ko ay napailing ako. Sabi ko na tama na. Ang isa lang na duwende ang nakikita ko. Ayaw ko nang maging dalawa pa o dumami dahil baka di ko na alam ang gagawin ko o mararamdaman ko. Maisip ko lang na marami ang titingin sa amin ni Amyong. Naaalala ko tuloy ang sabi sa akin ng aking lolo Berting na mga tuso daw ang mga ito at iba-iba din ang mga ugali nila. Kaya huwag daw akong basta-basta magtitiwala sa kanila. Nasa gayon akong pag-iisip nang mapadako ako sa duwende na kinakain na ang aming dalang manok. Sarap na sarap itong muli, kagaya ng dati. Nang maalala ko rin ang tungkol sa aming pakay ni Amyong, ang tungkol sa mutya. Inintay muna namin itong maubos, ang kinakain at mabusog. Saka ako nagsalita. Kaibigan, maaari mo bang maituro sa amin kung paano makuha ang mutya na aming pakay? Tungkol sa mutya, kaibigan? Kailangan mo lang maging matapang para makuha mo ito. Dumako ka pa banda roon sa pinakagitnang taniman ng sagingan. May isang puno doon na katani-tani. Doon mo makukuha ang mutya. Nang magsasalita pa sana ako, ay bigla na naman itong nawala. Napakamot na naman ako sa aking ulo. Nang si Amyong nang tingnan ko ay gayon din. Tanda ng pagkadismaya. Dahil tila tinakasan na naman kami ng duwending iyon. Inumpisa na naming humakbang ni Amyong papunta sa tinutukoy na pusod ng sagingan ng duwende. Dala ang gasera ay naglalakad kaming tinatanglawan ng mga dahon-dahon na animong naghahanap kami ng mga gagamba. Sa dami ng saging na tanim ng aking tatay ay hindi ako makapaniwalang na kayanan niyang itanim lahat iyon. Napaisip din ako na kung bakit hindi nagka-interes ang aking ama na kunin ang mutya sa kanyang sariling taniman. Hindi ba ito na ikwento ni lolo sa kanya? O sadya lang na ako lang ang mahilig sa mga power na maibibigay ng mutya at agimat? Natatandaan ko nga noon nang biniro ko ang aking ama na kung nabibigyan siya ng mutya ni Lolo Berting ay tinawanan lang ako nito. Sinabi pa nito kung kayamanan lang daw ang ipapamana sa kanya ng kanyang ama ay matutuwa pa siya. Kaysa daw sa mutya-mutya na yan. Naputol ang pag-iisip ko nang biglang napasigaw si Amyong habang naglalakad. Ah! Kaya naman ay nabigla rin ako at tiningnan ko kung anong kinakatakutan nito. Ah! Ah! Napasigaw din ako dahil may nakita kaming kabaong na lumulutang sa sagingan. Tatakbo na sana si Amyong pabalik sa aming pinanggalingan nang awating ko at hawakan ko ang kanyang mga kamay at sinabi kong kumalma lang siya. Kaya naman ay nanahimik na ito pero hindi ang kanyang tuhod dahil nakita kong nangangatog pa rin ito sa takot. Sabay kaming lumingon ni Amyong nang dahan-dahan sa aming likuran at nakita namin ang kabaong na lumulutang sa ere. Kulay puti ito at may tirik pang kandila sa ibabaw. Parehas kaming hindi makagalaw ni Amyong dahil sa takot at hindi makapaniwalang totoo nga ang sabi-sabing may lumulutang na kabaong. Nung maliliit pa kami, yan na ang panakot sa amin ng aking lolo Berting at ang aking tatay
totoo pa lang talaga. Besong, uwi na tayo. Tara na. Ang namumutlang yaya sa akin ni Amyong. Ngunit hindi ko pinakinggan. Sinasabi nito sa akin. Dahil inisip ko na ngayon ang tamang panahon at oras ng pagkuha ng mutya. Ngayong Semana Santa, dapat makuha na namin ang mutya. Dahil kung patatagalin pa namin ang pagkuha rito, ay aabutin na kami ng pagsikat ng araw at kinabukasan ay hindi na pwede. Hinata ko si Amyong palihis sa nagpapakitang kabaong. Dumako kami sa ibang direksyon, pero sa pusod o gitna ng sagingan pa rin kami patungo. Itutuloy. Abangan po ang ika-4 na tagpo ng kwentong ito. Ang pakikipagsapalaran sa mutya ni Amyong at ni Besong. Abangan. Maraming pong salamat sa mga nakikinig at sa mga bago nating subscribers. Kung bago pa lang po kayo sa channel kong ito, ay please mag-comment down po kayo nang ma-shoutout ko naman po kayo. Maraming salamat po. Hanggang sa ating muling istorya.